Nakataas na sa full alert status ang Police Regional Office 7 kasunod ng malakas na lindol sa Central Visayas. Samantala, pinaigting na rin ang paghatid ng relief assistance ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Si Ryan Lesigue sa detalye. Matapos ang pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa Visayas, tuloy-tuloy pa rin ay isinasagawang search and retrieval ng mga otoridad. Tulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mahugot lang mula sa guho ang mga katawan ng mga hindi pinalad na makaligtas sa tumamang lindol. Ang Bureau of Fire Protection 7 agad nagkasa ng SAR sa Bogos City. Sa video na ito, pinatunayan ng mag-inang ito ang wagas na pagmamahalan hanggang dulo. Magkasama silang nahukay mula sa naglalakihang tipak ng pader. Unang nakuha mula sa guho ang anak nito na tila ba indikasyon na pinauna itong makalabas para makaligtas sa tiyak na panganib. Okay, Sa video naman na ito, makikita na matapos ang ilang oras na paghahanap ng katawan mula sa gumuhong pader, ay matagumpay nilang nakuha ang isang katawan. Ang kanilang paghahanap sa ilan pang maaring na trap, walang pinipiling oras. Lamunin man ng dilim ang paligid, tuloy pa rin sila sa paghuhukay dahil bawat minuto ay mahalaga. Sa mga larawang ito ng San Remigio Fire Station, makikita na maging ang kanilang gusali ay hindi rin nakailag sa lakas ng lindol. Magkaganon pa man, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang trabaho. Sa gitna ng pagyanig, isang miyembro ng BFP ang binawian ng buhay habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Agad ding kumilos ang mga taga-Philippine Coast Guard para umalalay sa mga biktima ng lindol. Katunayan, matapos ang lindol ay agad nag-deploy ang PCG ng highly trained SAR dogs sa Northern Cebu. Bukod sa SAR dogs, ay nag-deploy din ng PCG ng K9 units na tutulong sa paghahanap ng mga na-trap sa lindol. Tiniyak din nila ang pagtulong sa relief operation. Sumaklolo na rin ang Army Engineers mula sa Philippine Air Force. Partikular na idineploy ng PAF ang kanilang Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR. Nag-deploy din sila ng 2 Black Hawk helicopter mula sa 205th Tactical Helicopter Wing. Nag-mobilize ng kanilang mga tauhan ang Philippine Navy para tumulong sa mga naapektuhan ng lindol. Tuloy-tuloy din ang pag-alalay ng Philippine National Police o PNP sa mga biktima ng pagyanig. Dinagdagan pa ng PNP ang kanilang ipinadalang tauhan, partikular na sa Ground Zero. Mula sa 1,300 personnel, itinaas ito sa 2,500. Efforts continue to manage these centers effectively, ensuring that evacuees receive basic needs such as food, water, and medical assistance. On our SRR operations, or the Search, Rescue, and Retrieval Operation, a total of 405 operations have been conducted. Bukod sa pagresponde sa pangangailangan, pinatitiyak din ang seguridad ng mga establishmento at mahalagang infrastruktura na maaring nakompromiso sa nangyaring malakas na pagyanig para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para mabilis na malalaya ng mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, itinaas na ng PRO 7 ang kanilang alerto sa full alert status. Samantala, kinumpirma din ng PNP na itinigil na nila ang search and rescue operations sa mga biktima ng malakas na lindol. Ito'y kaugnay ng mga paghahanap po nila ng mga na-injured po is natapos na po kagabi. Kaya ang concentration po natin ay relief and rehab operations na lang po. Inaasahan din ang pagdating ng dagdag deployment mula sa Police Regional Office 8 o PRO 8. Ibig pong sabihin, walang nakalib, nandun lahat po ang tao natin sa region na ang priority po is mag-conduct ng rescue operations to ensure na safety ng mga tao natin at iprotekta ang komunidad natin sa mga looting. Kaya wala tayong looting na incidents. Ryan Lesigue para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.